Kamakailan ay mainit na pinag-usapan sa social media ang sparring na nangyari na sa tingin ng marami ay hindi match ang nagtapat. Kitang-kita ang diferensya ng skill level ng babaeng yellow belter laban sa lalaking black belter. Tama ba na ipag-sparring ang dalawang individual na malaki ang agwat ng kaalaman sa teknik? Bakit hindi agad hininto ang sparring session para hindi na lumala ang sitwasyon? Usapang sparring safety guidelines ngayong Biyernes dito lang sa Kada Umaga. Para ipaliwanag sa atin ang safety guidelines sa pakikipag-sparring, kasama po natin ang isang martial arts expert na 4th degree black belter na si Mr. Red Dila. Welcome po, Sir Red! Good morning po. Magandang umaga. Thank you for being here. Nakita nyo naman po itong video na nag-viral sa mga social media. Kung saan ang isang yellow belter ay nakipag-sparring or pinag-sparring ng coach niya against someone who has a black belt. Nangyayari po ba talaga to? Una pa lang po dun sa naging sparring nila, yung pagkakaroon ng match-up sa isang babae saka sa isang lalaki, may problema na po. Okay, that's not done. Okay, so usually it's girl to girl or man to man ang sparring sessions? Pwede po talaga kasi alam naman po ng coach yun yung kapasidad nung mga estudyante niya. Kung black belt si girl at black belt din si lalaki, possible din yun. Pero may mga guidelines doon na yung safety, siyempre, number 1 yun, na alalayan mo lang, yung babae yan, may mga ganong So, compromised na talaga, kahit pareho silang level na black belter sila, but girl versus guy, talagang compromised na talaga yung ganong klaseng position para dun sa babae. Iba po kasi yung yung strike, yung deliver ng strike, yung impact ng lalaki, kung tutusin. Pero meron naman talaga mga gifted talaga na yung mga babae magagaling din talaga, malalakas din. Pero ang point po, dapat talaga, tingnan mo yung kapasidad nung mag-i-sparring kung match ba sila. Dapat laging match eh. Ngayon, kung dadating yung point na itetest mo lang yung ikaw naman na mag-a-adjust doon na ikaw na black belt o lalaki na kukontrolin mo rin yung alalayan mo lang. Kasi in the first place, i-define lang natin, katulad ng sinabi natin sa ating intro kanina, ang sparring session is to prepare you only for the actual match. So, in this particular case, dito sa viral video na ito, sparring session lang to eh. Ibig sabihin, practice lang to. Practice lang po. Wala dapat nag-all out dito po ba, Sir Red? Dapat medyo may alalay talaga ang bawat suntok at bawat sipa. Kasi usapin na po ito ng lahat ng mga martial artists. Hindi po ito usapin ng isang martial arts group lang ng Taekwondo. Usapin po talaga ito ng lahat ng mga martial artists. Kaya ko, mga guro, malaking issue po ito para sa mga nagtuturo na hindi basta-basta yung sitwasyon natin o yung kinalalagyan natin posisyon bilang mga guro. So, nangyari dun sa pag-aaral nila, hindi natin nakalain na gano'n ang mangyayari. So, doon pa mismo napahamak. Doon ka pa napahamak. Oo. Ako, Sir Red, I'm just going to play kontrabida dito. Pwedeng sabihin ni Coach doon sa video na yun na pinagsuot ko naman sila ng safety gear. Nakita naman natin, naka-mask. Ano tawag doon? Naka-headgear. Naka-headgear yung dalawang practitioners. Sapat na po ba yun para depensahan yung inalaw niyang mangyari? Doon pa lang po doon sa match-up ng babae sa kalalaki. Doon po masyado ng malaking problema na yun. Kahit may headgear? Kahit may headgear po. Iba, kasi sa baguhan, ilabang mo sa talagang black belt na eh. So, doon. Bukod po doon sa mga na-discuss natin, ano pa po yung mga tinatawag nating mga sparring etiquette na kailangan sundin ng lahat ng mga martial artists natin? Dapat talaga yung awareness nyo sa safety nung na yun. Hindi rin natin maialis. Halimbawa, kagaya namin, may dumating kasi sa puntong
nagkakahamunan, sparring tayo, o magkapareho naman kami, nagkakapikunan at the same level. Black belt kami pareho kami lalaki, pwede yun. So, depende po yun sa pag-uusap nyo ng ka-sparring mo. And in that particular case, Red, dapat talaga hindi nagkakapikunan, hindi mo ba? Kasi this is just a sport, really. Hindi dapat ito ginagawang personal or hindi po talaga maiwasan. Dahil pag nasuntok ka na sa mukha, paano ka hindi mapipikon? Ayun nga po ang dapat binabantayan doon. Kasi dumadating talagang napipikon. Pero doon po talaga, doon sa naging sparring na yun, para sa akin, dapat ang ginawa ni coach, babae yan, alalayan mo lang, yellow belt lang yan, ganun-ganon. Hindi, talagang eager talagang patamaan si girl eh. Tayo man yung lumagay sa sitwasyon na kapatid natin yun. Nangyari na po ba yan any other time, Sir Red? Kasi kapag ganyan, sparring session pa lamang at meron talagang kasi hindi natin alam, no? Nakita natin nabasag yung ilong niya. Tapos pero she really sustained a lot of blows to the head. Baka hindi natin alam, baka down the line merong after effects pa yung mga blows na tinanggap niya. Sino pong mananagot sa mga ganitong pagkakataon? Kumbaga, ano naman tayo dyan? Kasi nasa usapin pa nga yan. Ang alam ko nga po, umabot po yata sa Senate yung usapin na yan. Papatawag sila. Ano pong maaaring mangyari? Parang hypothetically speaking, kapag ganyan na parang na-hold responsible ang isang grupo or isang coach, pwede pong pasarang kanilang practice. Kasi po yan yung may iba-iba kaming asosasyon. Kagaya kami, may Filipino Martial Arts. So may mga opisyalis kami. Siguro makakatanggap sila ng sanction doon sa kanilang grupo. Well, Sir Red, ano na lamang po ang maipapayo ninyo sa mga kada natin na martial arts practitioners? Yun nga po, dapat tayong mga guro o tayong mga teacher, maging aware pa tayo dun sa pagpapaigting ng safety. O lalong-lalo na sa mga safety gear nila. Enough na ba yun? Enough na ba yun para maproteksyonan? Saan po kayo pwedeng makontak ng ating mga Ako po pala si Red Dilla, Master Red Dilla. Meron po kaming gym sa Cainta po. Team Biasa, Dugong Kali. Meron din po akong mga reels, baka pwede pong papalo na. Yes! Saan po? Ano Red Dilla po. Red Dilla. Yeah po, yan. Okay, si Master Red. Maraming salamat. At congrats po talaga yung popularity ng Arnis ay talagang lumalaganap sa buong mundo. Nanood po ako ng isang pelikula na Hollywood film kung saan ang ginagamit ng mga characters ay Arnis. Ma'am, pwede ko na rin pong i-promote kasi isa rin po ako sa gumagawa ng fight choreography sa pelikula. That's right. Opo. Go ahead. Under ni G-Word Productions kay Alvin Anson po. Ako po yung fight director nila sa Filipino Martial Arts. Si Sir Red pala ang parang Jackie Chan ng Pinas. Nag-fight choreographer din po pala kayo. Doon po nga lang sa pagiging fight choreography kasi more on knife. So yung mga artista pwedeng matamaan sa mata. So dapat mataas talaga yung pagtanggap mo sa safety. Utmost talaga ang inyong mga safety precautions and guidelines. Maraming salamat, Sir Red. Nako, mga kada, mag-ingat naman po tayo sa mga coaches natin. Huwag naman po natin ipahamak sa atin sana ang ating mga estudyante. Nagpunta po yan at buong loob pong nagtiwala sa inyo. Hindi po ba? Safety first po sa lahat po ng pagkakataon. Mga ka-Net 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and
and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!